Magandang araw mga kaibigan. Welcome po sa Kalil TV. Atin pong tunghayan ang aking kwento na pinamagatang A Surrogate for Billionaire. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like po ng aking video, paki-click po ng subscribe button gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Kalil TV Part 14. Kalapating mababa ang lipad. Ang lakas ng loob mong pagsalitaan ako ng ganyan. Kilala mo ba kung sino ako? Akin si Sebastian at lumayo ka na pati ang iyong bastard na anak dahil nakakainis siya. Ba't niya lang tinawag na bastard ang anak ko? Marahas na nanginginig ang katawan ko habang nagsasalita ng ganoon sa anak ko. Natasha, babayaran mo ang salitang iyan sa buong buhay mo. Bastard is you. My son is not a bastard and he has his daddy and mommy. If you dare to talk about him in that way again, I'll chop your head. Man-stealing slut, nakarinig ako ng tunog ng sampal at ako, malinaw na nararamdaman na ang sampal na iyon ay maaaring makabasag ng balat ng isang tao dahil ito ay napakalakas, at narinig ko ang galit na boses ni Alexa. Fuck. Siya ba yung parehong inosenteng babae? Sabi niya pa na i-chop niya ulo ni Natasha. Damn, babae ko talaga si Alexa. Hindi ko akalain na magiging ganito siya kadelikado. Napangisi ako dahil masaya ako sa ginawa ni Alexa kung paano naging palaban. Higit sa isang sampal ang nararapat kay Natasha. Damn, Alexa even called her man-stealing slut. Deserve talaga ni Alexa na maging babae ko. Siya dapat ang babaeng tatabi sa akin sa hinaharap. Alam kong hindi mali ang desisyon ko. I decided to go to my Alexa kaya naglakad na ako papunta sa kanila nang makita ko si Natasha na nakaharap sa direksyon ko at nasa harap niya si Alexa. Paglakad ko papalapit sa kanila ay nakita ako ni Natasha at tumingin siya sa akin na puno ng pag-asa ang mga mata. Pinagmasdan ko ang mukha niya at nakita ko kung gaano siya sinampal ni Alexa. Pinulupot ko ang kamay ko sa bewang ni Alexa nang maabot ko siya. I looked down at her and found she's still looking at Natasha with furious eyes. Damn, she's so pretty. Hindi ko pinansin ang mga sinabi ni Natasha at ang lahat ng maaari kong pakialaman at ingatan ay ang babaeng nasa kamay ko. Hinalikan ko siya sa noo at pinagmasdan kung paano siya namumula. Sobrang cute. Hindi ko matingnan nang matiwasay ang babae ko dahil sa duguang nakakainis na boses ni Natasha. I think you heard what my woman said to you, Natasha. What made you think na papakasalan ko ang isang babaeng katulad mo? Fuck off from our lives before I could chop your head, like she said. Tumingin kay Natasha at binalaan siya sa huling pagkakataon dahil naiinis siya sa akin. Kalapating mababa ang lipad. Naramdaman kong tumingala sa akin si Alexa na may pagtataka sa mukha at alam ko ang iniisip niya. Pagkatapos ay mabilis siyang umiwas ng tingin sa akin habang kinakagat ang ibabang labi. Fuck. Pinapaalis ako ng babaeng ito dito sa katinoan. Walang pakialam kay Natasha, hinarap ko ang mukha ni Alexa at hinalikan siya. I could feel her heartbeat as I hugged her tight, then maya-maya ay pinulupot niya ang mga kamay niya sa leeg ko and her action made me crazy. Itinulak ko siya sa kalapit na pader at pinalalim ang halik habang pinapasok ko ang dila ko sa loob ng bibig niya. Wala akong oras para bigyang pansin ang kahit ano. Ang gusto ko lang gawin ay purihin siya doon. Enough. Sebastian, tinulak ako ni Alexa at nagsalita sa mahinang boses. Napatingin ako sa labi niya at nakita kong namumula ito dahil sa magaspang kong halik, pero magkadikit pa rin ang laway namin. She looked so fucking gorgeous. Narinig kong may sinabi si Natasha pero wala akong pakialam dahil hindi ko maalis ang tingin sa magandang mukha ni Alexa, pero nakatingin siya sa paraan ng pag-alis ni Natasha na may malalim na iniisip. Sino ba ang nag-akala na ganito kabangis ang mommy ng anak ko? Dinilaan ang labi ko habang nakatingin sa kanyang sexing labi. Shit. Gusto ko siyang halikan ulit. Umalis ka na. With that she turned to leave, pero hinawakan ko siya sa kamay niya at dinala siya sa washroom habang hinahampas niya ang balikat ko. Ang sarap niyang hampasin ako. Itinulak ko siya sa pader at idiniin ang katawan ko sa kanya.
Tandaan mo na kahit anong mangyari ikaw lang ang babae ko at ako lang ang lalaki mo, sabi ko sa kanya at pinagmamasdan siya habang tumatango ang ulo niya. Mahusay, ito ang palagi kong gusto. Let's get our marriage certificate tomorrow. With that I kissed her dahil ayokong tanggihan niya ako. Marrying her would definitely be a fucking risk but I can't let her leave me again. Dapat ko na siyang opisyal na maging akin. My future won't be easy if I marry her but I don't give fuck because I only want this woman and my son. Sebastian, wait, sinubukan akong pigilan ni Alexa pero hindi ko pinansin ang sinabi niya at hinalikan ko siya. Pakiramdam ko ay nawawalan ako ng kontrol dahil sa mainit na halik na pinagsaluhan namin. Nilakbay ko ang aking kamay sa kanyang nakalabas na binti. Napakakinis ng balat niya. Maya-maya ay binuhat ko siya at naglakad patungo sa countertop ng lababo at inilagay siya doon habang ako ay pumwesto sa pagitan ng kanyang mga hita. Sebastian, sinubukan niya ulit magsalita pero hinalikan ko siya at hindi ko siya hinayaang magsalita. Tapos pinulupot niya ang mga braso niya sa leeg ko at hinalikan ako pabalik. Fuck. Mas lalo akong tumigas. Naramdaman kong naglalakbay ang mga daliri ni Alexa, my hair and it felt so fucking comfortable. Binitawan ko ang mga labi niya at lumipat sa leeg niya at hinalikan. Dahan-dahan niyang pinulupot ang mga binti niya sa bewang ko at tinagilid ang ulo niya pabalik habang pinapadali ko ang paghalik sa leeg niya at collarbones. Nawawala na ang rasyonalidad ko dahil sa hawakan niya at mapang-akit niyang katawan. Inilipat ko ang aking mga halik sa kanyang dibdib. Tinanggal ko ng bahagya ang strap ng kanyang damit at sinimulan kong halikan ang kanyang dibdib. Marahan kong pinisil ang kanyang dibdib at hinawakan ang kanyang maselang katawan. Hindi ko kaya. Mabilis kong tinanggal ang sinturon ko at itinaas ang damit niya pero mabilis akong pinigilan ni Alexa. Nasaan si Gabriel? Bakit ko nakalimutan ang little boy ko? Inayos ko ang damit ni Alexa at ibinaba ang aking sinturon habang binuhat ko siya mula sa countertop at ibinaba. With that umalis ako kasama niya para makita si Gabriel. Pagpasok namin sa playing area ay nabigla ako sa eksenang nakita ko. Fuck. May binubugbog na lalaki si Gabriel. Fucking hell. Pinagmasdan ko ang ekspresyon ni Gabriel habang binubugbog niya ang bata. What made him become this fuck? Hindi ba masakit ang kamay niya? Don't tell me magiging kagaya ko siya, bumubugbog ng mga tao at pumatay ng walang dalawang isip. Mabilis na tumakbo si Alexa papunta kay Gabriel at binuhat ito. Noong sinabi ko ang pangalan ko, sabi niya wala akong mommy at tumawa. Nang makarating ako sa kanila narinig ko ang nasaktang boses ni Gabriel. Ang boses niya ang nagpasakit sa puso ko. Tumingin sa akin si Alexa na may matinding sakit na tingin. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin o gagawin. See? She's my mommy. Muling sigaw ni Gabriel sa batang iyon. Bagay talaga itong batang ito. Ito ang unang beses na nakita ko siyang ganito. Naglakad ako papunta sa batang nabugbog ni Gabriel at tinulungan siyang makatayo. Napabuntong hininga ako nang makita ko ang mga pasa sa mukha niya. Paano siya nagawang tamaan ni Gabriel ng ganito? Nasaan ang mga magulang mo, baby? Tanong ni Alexa at bumaling ang tingin sa kanya ng bata. Napatingin siya kay Alexa na may gulat at kakaibang mukha. Don't tell me naakit din siya sa kagandahan niya. Magsalita ka, sabi ni Gabriel. Napatingin ako kay Gabriel na nasa braso ni Alexa pero puno ng galit ang mukha nito. Kagaya ko din ang anak ko. Tita, so pretty. You look so much alike her. Are you the? Biglang bumalot ang takot sa katawan ko nang marinig ko ang sinabi niya. Kamukha niya, may nalalaman pa ba siya tungkol kay Alexa? Kitang-kita sa mukha niya na may kakilala siyang katulad niya. Pagkatapos ay dumating ang isang matandang babae at tinawag siya. Little young master. Napatingin ako sa babaeng kakadating lang at nakilala ko siya. Hindi ba siya ang pinagkakatiwalaang maid ng Mondragon family? So this boy, anak ni Mark Mondragon. Kumalabog ng husto ang puso ko dahil kilala ko sila. Kilala ko sila at ang nawawalang kapatid at kapatid ni Mark. Sumakit ang puso ko nang maalala ko ang babaeng iyon. Sebastian, nakakainis ka. Umalis ka na. Naririnig ko pa rin ang boses niyang pambata sa loob ng ulo ko habang tinutulak niya ang pond noong mga bata pa kami. Fuck, but why can't I remember her facial features? But she looks similar to Alexa.
Nabalot ng kilabot ang buong katawan ko at napatingin ako dun sa babaeng tumabi sa akin tapos yung boy nakakaalis lang pero bigla siyang huminto at lumingon sa likod. Tita, see you soon. Umiti siya kay Alexa at umalis na. Hindi. Imposible yon. Ang kanyang pangalan ay Marian Mondragon. Fuck. Si Alexa ba? Hindi. Hindi dapat ganoon. If things turn like this siguradong mawawala sa akin si Alexa. Kung kapatid siya ni Mark hindi niya ibibigay sa akin. Fuck. Paano ito maging posible? Muli akong tumingin kay Alexa at pinagmasdan siya. Gray din ang mata ni Mark, diba? Pero iba ang buhok. Walang dapat ikatakot dahil hindi man lang nakilala ni Alexa ang kanilang kasambahay. Nakahinga ako ng maluwag. Anyways, I should marry her tomorrow and then even if she's the young lady of Mondragon family, I don't care because she'll be a part of Madrigal family and she already belongs to me. Alexa, let's go, wika ko habang nakatingin sa akin si Alexa tapos ngumiti siya. Fuck. Fucking beautiful. Di ba may ganitong ngiti din si Marian? Sebastian, hahanapan mo ba ako ng number ni Amelia? Tanong niya habang papalapit sa akin. Tumango ako sa kanya at hinalikan siya sa noo. Paglabas namin ng hotel at papunta sa car park ay nakita ko ang matandang master ng Mondragon family at ang asawa ni Mark. Fuck. Hindi ko kayang makita nila si Alexa. Napatingin ako kay Alexa at mabilis na hinubad ang coat ko at isinuot sa kanya. Napakalamig ngayon, nakangiting tumango siya sa akin. Hindi ako nagsisinungaling, ang lamig talaga kasi gabi na. Tumingon ako sa kotse ko at binuksan ko ang pinto para kay Alexa at sumakay na siya sa kotse. Kaya nung papasok na sana ako at papasok sa kotse narinig ko ang boses na minsan nagustuhan kong makasama bilang kaibigan. Hindi ba ito ang young master ng pamilya Madrigal? Tumingin ako sa likod at nakita ko si Mark na nakangisi sa akin. Kailan siya pumunta dito? Of course, you're not wrong, I smirked at him too. Fuck, ang mga mata ni Alexa at Janos. Sa tingin ko hindi ako nagkakamali sa sikreto ni Alexa. Hindi ba ngayon ang kaarawan ng ating munting Panginoon? Tinitian niya ako at kumuha ng sigarilyo at inilagay sa pagitan ng labi niya. So pinalo ng anak mo ang anak ko. Fuck, paano niya nalaman at nakita niya si Alexa? Dahil sa maling salita ng anak mo, pinagmamasdan ko siya habang sinindihan niya ang kanyang sigarilyo at nagsimulang huminga. Hindi sinabi sa akin ng anak ko ang dahilan but you better not provoke me Sebastian. Tandaan mo hindi na tayo magkaibigan, tumingin siya sa akin ng walang emosyong mukha at sinabihan ako. Mark, alam mo naman na wala akong alam, wika ko habang hinahagis niya ang sigarilyo niya at tinapakan iyon. But your fucking grandparents knew it. Everything because of Lola. She's the most hateful woman. Paano kung mahanap ko ang kapatid mo? Magiging valid pa ba ang engagement ng young lady ng Mondragon family at ng young master ng Madrigal family? Tanong ko sa kanya dahil gusto kong malaman ang sagot niya. Puno ng sakit ang mga mata niya habang kinakausap ko ang kapatid niya. Kaya pa niya, wag mong bitawan o kalimutan. Engagement between both of you broke long ago. So even if she came back or you found her, you'll never have her. You don't deserve. With that tumalikod na siya at umalis. So ibig sabihin may darating ding problema. Akin na siya, Mark. I smirked habang nakatingin sa direksyon na pinuntahan niya. Sebastian, narinig ko ang boses ni Alexa at napalingon ako sa likod at nakita kong nakayuko siya at nakatingin sa akin. Bumuntong hininga ako at pumasok sa kotse. Masakit pa ba ang mga kamay mo, baby? Tanong ni Alexa kay Gabriel at walang nakuhang sagot. Napatingin ako kay Gabriel at nakita kong natutulog siya habang nakasubsob ang mukha sa dibdib ni Alexa. Sebastian, pwede mo ba akong iuwi? May importante ako doon. Tumingin sa akin si Alexa at sinabi, tumango ako sa kanya at nagmaneho papunta sa bahay na tinitirhan nila ni Janos. Naalala ko kung paano ako pumunta doon tuwing umaga sa pag-aakalang darating ang kapatid ni Janos. Pagkarating namin sa pwesto niya ay dinala ni Alexa si Gabriel sa isang kwarto at inilagay sa kama at lumabas ng kwarto. Tiningnan ko ang kwarto at nakita kong pag-aari ito ng isang bata at ito ay si Janos. Dahan-dahan akong pumasok sa kwarto at kinuha ang picture sa table. Sina Janos at Alexa at isang babae at isang lalaki sa kanilang katamtamang edad. Pinagmasdan ko sila ng maigi at nakitang wala talagang features na katulad nila Alexa at Janos.
Dapat kong kumpirmahin ito. Ang gulo ng isip ko dahil sa bagay na ito. Shit. Dali-dali akong lumabas ng kwarto at hinanap si Alexa. Alexa. Pumasok ako sa kabilang kwarto ng bahay at nakita ko si Alexa na nakaupo sa kama habang nakasubsob ang mukha sa mga palad niya. Nang marinig niya ang boses ko ay tumingin siya sa akin na puno ng luha ang mga mata. Here, this is it. Binigyan niya ako ng envelope at bumilis ang tibok ng puso ko. Kinuha ko iyon at tiningnan. Ate Alex, wag mong buksan, it's not for you. My fastened heartbeat covered with hurt as I saw the little letters on it. Napatingin ako kay Alexa habang tumatayo sa kama. I'll see Gabriel and come. With that she left the room. Pagkaalis niya ay tiningnan ko ang sulat na nasa kamay ko at nagsimulang manginig ang puso ko. Dahan-dahan ko itong binuksan at kinuha ang papel sa loob nito. Bago ko ito binasa ay ipinikit ko ang aking mga mata at huminga ng malalim. Hey sir, I couldn't ask your name and I thought you would come so I'll be able to know it pero okay lang kasi dapat mas alagaan mo ang asawa mo. Napuno ng luha ang mga mata ko nang sinimulan ko itong basahin. Kasalanan ko lahat. Napatingin ako sa papel at pinagpatuloy ang pagbabasa. Sir, pakiramdam ko malapit na akong umalis at narinig ko na pinag-uusapan nila yon pero alam kong pupuntahan mo ako kahit na pagkatapos kong mawala. Mahal na mahal kita sir at may tiwala ako sa iyo kaya sinasabi ko ito sa iyo. Please help me with something. Pinigilan ko ang pagpatak ng luha ko mula sa mga mata ko. Bakit masakit basahin ito? Alexa Padilla. She's my sister and she's so pretty and I don't feel like leave her, but she didn't come to see me for a long time. Sir, may narinig akong dalawang nurse na nag-uusap tungkol sa kanya at ang sabi nila na si Alexa ay ibinibenta ang sarili niya sa isang lalaki para sa pera para sa aking operasyon. Ayoko sir kasi ayokong mawalan siya ng parte ng katawan. Magkakasakit siya. Hindi ko alam kung anong parte ng katawan niya ang binenta niya para sa akin pero natatakot ako sir. Pakiusap maaari mo bang pigilan siyang gawin iyon sa kanyang katawan? Pilitin mo siyang tapusin ang kanyang pag-aaral at maaari mo ba siyang tulungan sa kanyang mga gamit? Napaka-ignorante niya. At sir ilang araw na ang nakalipas dumating ang isang nakakatakot na lalaki at tinanong ako tungkol sa kanya at sinabi ko na iniwan niya ako sa ospital at hindi na bumalik. Sinabi ko iyon dahil natatakot ako kung saktan niya siya. Sir I'm going, kasi dumating na si Dr. Sandoval dala ang gamot ko. Salamat sir and hope your baby and wife will be so healthy and strong. Don't show this to Ate Alex. Ito ba ang tunay na sakit na mararamdaman ng isang lalaki matapos mawala ang isang mahalagang tao? Ang sakit sa loob ng puso ko ay hindi mapalitan ng salita o anumang bagay sa mundong ito. Tiningnan ko ulit ang papel at inilagay sa loob ng bulsa ko. Bakit naging ganito ang mga bagay? Bakit hindi ko siya pinuntahan? I could have asked about him more that day without going home as soon as kinausap ako ng masamang babae na yon. Hindi ba ako hiniling ni Kent na maghanap pa tungkol kay Alexa? Paano ko ilalabas itong sakit sa loob ko? Namatay siya dahil sa akin, dahil sa pamilya ko. Ako ang lalaking bumili ng kapatid niya. Ibinenta ng ate niya ang sarili niya sa akin. Hindi alam ni Janos ang kahulugan nito. Iniisip niya lang na binente ni Alexa ang mga parte ng katawan niya. Kung alam niyang ako ang lalaking iyon magugustuhan niya ba ako? Umupo ako sa kama at hinawakan ng mahigpit ang buhok ko. Fuck. Bakit nangyari ang mga bagay na ganito? I'm a fucking bastard and it was all because of me. I was fucking ignorant and now I'm suffering for it. Siya ay bata pa lamang at kailangan niyang mabuhay at matuto tungkol sa higit pang mga bagay ngunit kailangan niyang mamatay nang wala sa oras. Kung pupunta ako doon para makita si Alexa nang walang pakialam sa mga salita ni Lola ay buhay pa sana si Janos. Fucking shit. Tama si Kent. Nawala sa akin ang pinakamahalagang bagay sa buhay ko dahil naniwala ako sa mga salita ni Lola. Sebastian. Narinig ko ang boses ni Alexa at mabilis akong tumayo sa kama at humakbang papunta sa kanya. I'm sorry. Niyakap ko siya ng sobrang higpit at hinalikan ang buhok niya. Hinding-hindi ko siya pababayaan. Dahil sa akin nawala ang mga mahal niya sa buhay. Ibibigay ko sa kanya ang lahat at paprotektahan ko siya ng buhay ko. I fucking love her. Alexa, ikakasal na tayo bukas. Napatingin ako sa kanya sabay sabi at naluluha ang mga mata niya. Hindi ko maintindihan.
Umiwas siya ng tingin sa akin at nagsalita. Bumantong hininga ako at hinalikan siya sa noo. You don't have to understand anything. Just listen to me, okay? Nilingon ko ang mukha niya at pinatingin siya sa akin. Sebastian, alam mo namang imposibleng magkasama tayo. Basta wag mo na lang pahirapan tayong dalawa. Kumalabog ng husto ang puso ko dahil sa sinabi niya. What the hell? Bakit imposible, Alexa? Hinawakan ko siya at lumabas ng kwarto. Kinagalit na naman ako ng babaeng ito. Bakit hindi mo maintindihan ang katotohanang hindi tayo bagay sa isa't isa, Sebastian? I can't win against the power of your family and I'm just a normal woman and you think your lola will let me live if this happen? Bakit ba siya nagkaganito? Hindi ba niya maintindihan yun basta kami? Magiging maayos ang lahat kapag magkasama. Alexa, makinig ka. Huwag mo kong galitin, okay? Napakaraming problema ang haharapin natin sa hinaharap at kahit hindi mo ako pakasalan, magtiwala ka sa akin, hindi magbabago ang lahat. Napakaraming bagay na hindi mo alam at ilang mga bagay na nangyari sa nakaraan na hindi mo malalaman. Mayroon ka bang mapagkakatiwalaan? Wala ka. Kahit ang kaibigan mo ay sinubukan kang ibenta sa isang matandang bastard. Sumama ka sa akin at sisiguraduhin ko ang iyong kaligtasan at kailangan mo lang manatili sa bahay at asikasuhin ang mga bagay-bagay bilang asawa. Kung hindi mo kaya ay kukuha ako ng mga katulong hanggat gusto mo. Manatili ka lang sa akin. Bumuntong hininga ako at niyakap ulit siya. Bakit bigla, Sebastian? Tanong niya sa mahinang boses na ikinasakit ng puso ko. Ayaw mo bang maging nanay ni Gabriel? Gusto mo bang tawagin siya ng iba na bastard at batang walang ina? Pagkasabi ko noon ay umiling siya at tumingala sa akin na may namumulang mata. Pero Sebastian, you know we can't get married like this. Nilagay ni Alexa ang dalawang kamay niya sa dibdib ko at sinabing, bakit hindi na lang niya maintindihan? Why? Tell me a valid reason for that. Hinawakan ko ang magkabilang kamay niya at tinanong siya habang kinakagat niya ang ibabang labi. Hindi mo ba naisip na manggugulo din ito para sa iyo? I mean a woman like me. She lowered her head and spoke with a hurt-filled voice. I want a woman like you and you're not sheep like they said. You're mine, Alexa. Hinarap ko ulit siya at pinunasan ang luha niya. Ako na ang papakasalan mo at wala akong pakialam sa kahit na ano basta manatili ka sa akin. Hinalikan ko siya sa noo at hinaplos ang mukha niya. Sebastian, pero may sinusubukan ulit na sabihin. Ako ang nagdedesisyon dito, Alexa. Kaya bukas papakasalan mo na ako at kasama mo ako habang buhay, putol ko sa sinabi niya. Sebastian, bakit ang yabang mo? Nakasimangot na tanong ni Alexa sa akin at may nakakainis na tingin. Mayabang ako at yun na nga, umiti ako sa kanya at hinawakan siya sa bewang at lumabas ng bahay. Saan mo ako dadalhin? Tanong niya habang sinusubukang kumawala sa pagkakahawak ko. Sa kotse, hinalikan ko siya sa leeg. Para saan? Hinampas niya ang balikat ko at nagtanong. I kissed her head and smiled but deep inside of my heart I'm burning because I couldn't stop thinking about Janus and his final words for me. Bumuntong hininga ako at tumingin kay Alexa. Ano ang mangyayari kung mawala ang babaeng ito sa akin? Paano kung mahanap siya ni Mark? Kung mangyari man ay hindi niya hahayaan na makasama ko siya. Alexa, naaalala mo ba ang iyong pagkabata? Pasimpleng tanong ko sa kanya pagkasakay namin sa sasakyan. Tumingin siya sa akin saglit na may pagtataka at umiling. Hindi naman masyado, she said while looking at me at tumango naman ako. Nasa city ka na ba mula pagkabata? Pinulupot ko ang isang braso ko sa bewang niya at pinaupo siya sa kandungan ko. Hindi ko maalala, Sebastian. Wala akong masyadong maalala sa mga bagay na iyon. Naalala ko lang na naaksidente ako noong bata ako at sinabi sa akin ng nanay ko dahil doon nakalimutan ko na ang nakaraan. Bumibilis ang pintig ng puso ko habang sinasabi niya yon. Ilang taon ka na noon? Tanong ko sa kanya habang nakasubsob ang mukha ko sa leeg niya. 13. Bakit mo tinatanong ang mga bagay na ito? So ito si Marian. Ang batang babae na laging gustong itulak ako sa lawa sa kanilang tahanan. Napangiti ako sa isiping iyon dahil siya lang ang nambuli sa akin noon. Nung nawala siya, tumawa ako ng malakas dahil sa saya pero unti-unti ko na siyang namimiss. After so many years ganun pa din siya, sinasampal, kinukurot at sinisigawan pa. Marian, bulong ko sa batok niya nang hindi niya pinakinggan.
So si Janos ang baby brother ni Mark. Nagsimulang sumakit ang puso ko nang maalala ko kung paano namatay ang ina ni Mark dahil sa sakit sa puso ng pagkawala ng kanyang anak at bagong silang na anak na lalaki. Tapos ang kanyang ama, pinatay ng isang assassin at si Mark lang ang nakaligtas. Alexa, what kind of wedding do you want? Inangat ko ang ulo ko at dahan-daang itinaas ang balikat niya pero walang sabi-sabing umiwas siya ng tingin sa akin na namumula. Ang cute niya talaga. Ibibigay ko ang lahat ng gusto mo. Hinalikan ko siya sa pisngi at nagsalita pero umiling siya. Ayoko. Don't waste your money. She let out a smile and looked at me. Bakit siya naging ganito? Siya ay nag-iisang anak na babae ng pamilya Mondragon at kaya niyang makuha ang lahat gamit ang kanilang pera, ngunit lumaki siyang parang isang mahirap na babae at nawalan pa siya ng sariling kapatid dahil dito. Bumuntong hininga ako at tumango sa kanya. I'll give you a great wedding but for now we'll get our marriage certificates. Hinalikan ko siya sa noo at niyakap siya ng sobrang higpit. Sebastian. Ano yun? Biglang tanong niya. Ano? I could guess what she was asking about pero ayaw kong sumagot sa kanya. Tungkol sa sulat ni Janos. Tumingala siya sa akin at nagtanong. Pinipigilan lang niyang tumulo ang luha niya. Paano ko sasabihin sa kanya ang isinulat ni Janos para sa akin? Tungkol ito sa lalaking bumili sa kapatid niya at ako yon. He has mentioned keeping it as a secret. Napabuntong hininga ako at hinaplos ang mukha ni Alexa at nakita kong napalitan ng lungkot ang mukha niya. I'm sorry, sabi ko habang sinubsob niya ang mukha niya sa dibdib ko. Naramdaman ko ang mainit na luha niya sa shirt ko. Hindi ko alam kung paano niya kakayanin ang sakit kapag nalaman niya ang totoo. Siguradong hahanapin niya ito ngunit hindi ngayon, hindi ko siya kayang bitawan at makilala ang kanyang kuya at ang kanyang lolo. Hinding-hindi nila siya ibibigay sa akin dahil sa pagtataksil ng lolo't lola ko. Nanatili ako saglit doon at nag-isip kung paano itatago si Alexa sa pamilya ng Mondragon at lalo na kay Mark. Napatingin ako sa babaeng nakayakap sa akin at nakita kong mahimbing na itong natutulog. Huminga ako ng malalim at dinala siya sa bahay at inilagay siya sa tabi ni Gabriel sa kama. Pagkatapos ay lumabas ulit ako ng bahay at sumakay sa kotse habang kumukuha ako ng sigarilyo at sinindihan ito. Kinuha ko ang phone ko at dinayal ang number ni Kent. Gabi na Sebastian. Narinig ko ang inaantok na boses ni Kent at baka ng babae. Mag-isa ka lang ba sa kama o may katabi kang nakahubad na babae? Inisian ko siya at napabuntong hininga siya. Walang babae Sebastian. Fuck. I can't forget her, sigaw ni Kent. Halika sa lumang bahay ni Alexa at may sasabihin ako sayo, sabi ko habang humihit-hit ng malalim sa sigarilyo. Bakit hindi tayo makapag-usap bukas? Inaantok na ako. Tamad na bastard. No. Come now or you'll never find that woman again. Pagkatapos ay ibinaba ko na ang tawag. Then after few seconds naka-receive ako ng message at binuksan ko. Sira ka Sebastian, nakita kong galing kay Kent at napangiti ako at pumikit. At dito na po, nagtatapos ang part 14 ng ating kwento. Sabay-sabay po natin abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe everyone.